mga mare at pare, personal na naghatid ng tulong si Sparkle star Shuvi Etrata sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. All smiles ang first female Boy Scouts of the Philippines ambassador nang makasama muli ang mga kapwa Cebuano sa San Remigio. Chika ni Shuvi, grateful siya sa platform na ibinigay ng BSP para makapaghatid ng tulong. Bukod sa San Remigio, nagkaroon din ng relief distribution si Shuvi sa iba pang bahagi ng Northern Cebu, kagaya sa Barangay Kawit sa Medellin. Kasama niyang nakipagbayanihan na co-sparkle artist niyang si Anthony Constantino. I believe in Cebuano people. I believe in their kindness, and nabalita din ako yung dumating yung earthquake, diba? All the people from the south, from the city, pumunta talaga, traffic pa talaga. It keeps my heart warm and it makes my heart so happy na knowing na Cebuano ko, and maka-proud nga isa sa ko nga Cebuano ba nga, wow, mo ni ako ang gidak-an. Update po tayo sa mainit na balita tungkol sa pagsasampa ng reklamong tax evasion ng BIR laban sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Descaya. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, naghain nga ng patong-patong na tax evasion complaints ang BIR dito sa Department of Justice laban sa mag-asawang kontratistang Curly at Sara Descaya. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, para ito sa halos 7.2 billion pesos na tax liabilities na mag-asawa mula 2018 hanggang 2021. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., para ito sa hindi nabayarang mga income tax, excise tax sa siyam na luxury vehicles at documentary stamp taxes para sa pagdadivest umano nila sa kanilang mga negosyo. Bunga ang mga reklamo sa isinasagawang investigasyon ng BIR sa tax compliance sa mag-asawang Descaya at kanilang mga negosyo. Taliwas raw sa sinabi ng mga Descaya sa Senado na nag-divest na sila sa mga negosyo. Nakita ng BIR na hindi nagbayad ng mga documentary stamp taxes ang mag-asawang Descaya sa pagbebenta nila ng kanilang shares sa St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew at Alpha and Omega Construction. Dawit rin sa mga reklamo ang treasurer ng St. Gerard Construction. Binigyan raw ng due process ang mag-asawang Descaya at ilang beses sinabpina ng BIR. Pero dinedma raw sila ng mga ito. Bago pa raw pumutok ang maanumalyang flood control projects, iniimbestigahan na raw ng BIR ang mga Descaya para sa tax liabilities. At kahit pa raw maging state witnesses ang mga ito, hindi raw sila maaabsuelto sa pagbabayad ng mga buwis. Narito ang bahagi ng panayam kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Nagulat tayo na ganito kalaki ang tax liabilities nito at hindi pa tayo tapos dito. Nagsisimula pa lang tayo, yung mga iba pang construction companies ng spouses Descaya, patuloy pa ang pag-audit. Again, nandito pa lang yung individual liabilities nila, and St. Gerard ang itong sinampa natin. Wait lang. Sabi muna po ha. Sa BIR ay nagpapatuloy itong tax audit at investigation ng BIR sa mga Descaya at kanilang mga negosyo. Kanina nga ay nagpunta dito sa DOJ si Curly Descaya para sa pagpapatuloy nga ng case build-up sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, hindi pa raw sila makakapagbigay ng komento sa mga reklamo dahil wala pa silang kopya ng mga ito. Samantala, nandirito pa rin sa DOJ ang mga dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Kabilang na rin ang Iglesia ni Cristo sa mga nananawagan na gawing transparent o bukas ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa pahayag ni Ka Eduardo Manalo, ang tagapamahala ng pangkalahatang INC na binasa ng spokesperson na si Ka Edwil Zabala, sinabing nakikita nila ang ginagawang hakbang ng gobyerno para alamin ang punot dulo ng anomalya. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay rin daw sila sa magiging resulta ng mga investigasyon at kung paano iyon magagawa ng walang pag-aalinlangan. Giit ng INC, kailangang mapanagot
ang pinakaugat ng mga pagnanakaw. Pero hindi raw yun mangyayari kung ititigil ng Senado ang investigasyon at kung anilay palihim ang investigasyon ng ICI. Hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Balik po tayo sa mga balita dito sa bansa. Hulikam ang pananalisi ng isang lalaki sa isang establishmento sa Quezon City. Paliwanag ng nahuling suspect, hirap siyang makakuha ng trabaho kaya siya nagnakaw. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan na lalaking ito na pumasok sa isang laundry shop sa Barangay Marilag sa Quezon City. Lumingali nga siya na tila may hinahana hanggang sa makita niyang isang bag na nakapatong sa lamesa. Tumingin muna sa labas para tiyakin kung may ibang tao. Binalikan ng bag, kinuha ito at mabilis na lumabas. Ang babaeng empleyado ng laundry shop na galing sa banyo, napatakbo para habulin ng sospek. Pagbalik niya, napansin niya wala na sa table yung bag. Then immediately, ni-review niya yung CCTV, nakita niya na may pumasok na isang tao, naka-long hair, naka-ball cap. Then nung makita niya, lumabas siya, nagtatawag siya ng tulong kasi parang ninakawan siya. Naaresto na marumorondang polis at barangay tanod ang 41 anyo sa lalaking sospek. Nabawi sa kanyang ninakaw na bag na naglalaman ng 12,000 pesos na kita ng laundry shop, isang cellphone, mga ID at 2 passbook. Ang sospek nakunan din sa CCTV na pumasok sa isang pet shop sa Barangay Bayanihan noong September 22. Nang matiyak na walang ibang tao, kinuha niya ang isang cellphone na nakapatong sa lamesa. Ang akala ng empleyado is na-misplace niya yung cellphone niya. Dinireview ulit yung CCTV. Sa imbestigasyon ng QCPD, may ninakawan pa ang sospek na isang car wash at kainan. Dumarayo lang daw sa Quezon City ang sospek na residente ng Pasig City. Talagang target niya is mga establishment. Yung pag may chance siya na makakuha ng time na makapagsalisi, gagawin niya talaga yung modus niya, yung magsalisi. Sa record ng pulisya, nakulong na ang sospek sa Cubao noong nakaraang taon dahil sa akyat bahay. Aminado ang sospek sa mga nagawang krimen. Nahirapan din po kasi ako maghanap ng trabaho tapos nangupahan pa ako sa bahay ko. So wala po akong pangbayad ng upa ko. Gusto ko umuwi ng probinsya wala po akong pamasahe. Sobrang humingi po ako sa kanilang pasensya. Sinampa ng sospek ng reklamong theft na posible pang madagdagan dahil sa lumutang na iba pang nabiktima. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kung may mga tumutulong sa mga taga Cebu na biktima ng lindol, may pampagaan din sa loob ng mga volunteer. Bit-bit po ang kani-kanilang papel at karton sa gilid ng kalsada, hatid nila ang libreng bibingka at ice candy para sa mga volunteer. All smiles ang bawat dumaraang volunteer sa kabutihang loob ng mga nagbibigay. Kwento ni Youth Cooper John Paul Royles, tulong ito ng ilang residente ng Sitio Atabay sa Barangay Makaas. Paraan na rin daw nila ito bilang suporta sa maliit at maliliit na negosyo kung saan nila nabili ang bibingka. Mga kapuso, para sa inyong kwentong totoo, Kwentong Kapuso, sumali po sa YouScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Gamitin ang hashtag YouScoop sa inyong mga post at baka ma-feature ang inyong istorya sa aming newscast. Sa iba pang balita, kaugnay pa rin po sa kanyang pag-upo bilang bagong ombudsman, nakasalang po sa Balitang Hali si incoming Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin. Sir, mula po sa pagiging Justice Secretary ay tatalon kayo sa pagiging Ombudsman. Ano ho ang dapat asahan sa inyo ng publiko? Basta we will go to work every day and we will be transparent about what we do. Yan siguro ang pinakamahalaga na alam ng tao kung ano nangyayari sa loob ng opisina. Opo. At meron ho bang particular halimbawa na direksyon o direktiba po ang Pangulo? Particular na po dito sa flood control projects at sa usapin po ng confidential funds ni VP Sara Duterte?
Tungkol sa flood control ang aming pinag-usapan. At sabi niya, get to the bottom of it at leave no stone unturned and punish the guilty. Yun ang gusto niya mangyari. Kaya yun ang aking unang-unang big assignment for myself. Kasi nga, independent office na to. Pero talaga namang ito yung exit ko sa DOJ, ito rin ang entrance ko sa Ombudsman's Office. At lahat po ng parang kapangyarihan na hinihiling sana na dagdag sa ICI, nasa Office of the Ombudsman na. So ang tanong ho ng taong bayan, kayo ho ba ay closely will be working with the ICI? Yes, I will as Ombudsman, I will speak to them on Monday malamang, no? I'll try to be with them on Monday kasi ang first day ko sa office will be Friday. Opo. Na I just received a briefing this morning and I expect another briefing tomorrow. At by Friday, papasok na ako sa Office of the Ombudsman. Kayo ho ba sang-ayon din kayo na gawin pong public no, yung mga hearing sa ICI at baka ho sa ganitong paraan sa inyo, through you, ay maparating ho yung mga sinasabing kagustuhan ng taong bayan na isa public po ito? Well, pwede namin pag-usapan yan sa Monday, no? Kasi nga, ang tingin ko lang, may mga limitations pa sila, kaya mahirapan silang maswamp sila ng queries sa ngayon. Kasi may mga pagkukulang pa yung mga opisina nila at nangangailangan pa sila ng tulong hanggang ngayon. Okay, pero paano ho yung magiging mekanismo pagdating sa pagsasapubliko halimbawa ng SALN, 'di ba, ng mga government officials? You mentioned na kailangan meron pa rin ho na mga safeguards. Ano-ano ho ba yung mga 'yon? Hindi, una-una, Data Privacy Act, we do not want to violate things that have to do with Data Privacy Act. Pangalawa, wag lang mag-endanger ng buhay ng tao. Itong ating i-disclose. At pangatlo, mas mahalaga, ano ang purpose ng kanilang pagkuha at kung meron sila makukuhang information, pwede ba nilang lahat i-share sa ombudsman na walang preno rin sa kanilang pagbibigay ng information. But will it be Yun different? ang mahalaga kasi we can also get information from them back. Pagka sila ay nag-research, syempre gusto rin namin malaman kung ano ang naging subject, ano ang naging result ng kanilang research. Okay, but will it be different halimbawa po sa mga legitimate na mga media outfits na naghahangad syempre no, na may mga special reports po kami para din po sa taong bayan sa pagkuha po ng SALN? Magbabago talaga yan. Opo. Kasi nga transparency is the name of the game. And that's what today's world has amounted to already. Kailangan transparent lahat. And we will abide by that principle. Ito nga po, sabi ho ng isang profesor sa UPNCPAG sa aming pong panayam dito sa Balitang Hali, may erosion of public trust na sa public institutions. Kaya kailangan talagang gumawa ng paraan yung ombudsman para maibalik ito. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? At sabi, naririnig na ho namin sa inyo, talagang kailangan ng transparency. Pero magiging madali ba ito sa ngayon sa pag-upo po ninyo? Hindi siya magiging madali, pero bubunuin natin yan. The very reason why I aspired for this office is because of the many things that I observed as DOJ Secretary about the corruption in our system. Kaya sabi ko, maybe I'll be more effective at least at the peak of my intellectual prowess to be able to find solutions to this problem. Kayo po mismo nagsabi, tama ho ba na talagang hiniling niyo ho itong posisyon as ombudsman sa ating Pangulo para ho sa nakikita ninyo talagang pagsawata sa korupsyon? Last June pa actually. Yes, June pa. opo. Sinabi ko na yan na gusto ko mag-aspire, gusto ko mag-apply. At sabi niya, sige, mag-apply ka, tingnan natin. At nung dumating na sa diinan itong bagay na to, nung sinabi niya yung mahiya naman kayo, tingin ko nag-resonate talaga na maybe naalala niya yung aking pagkasabi na gusto ko talaga mag-ombudsman ng panahon na yun. At ito naman po, reaksyon lamang dahil may mga nagsasabi, kabilang na po si Presidential Sister Senadora Amy Marcos na hindi kayo dapat eligible na maging ombudsman dahil may mga kaso kaugnay po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At baka magamit daw po ang ombudsman para ma-prosecute yung mga hindi nyo kaalyado. Ano po ang masasabi nyo dyan? Non-political na po yung aking posisyon, kaya hindi na ako pwede mag-comment sa kanya dyan, sapagkat ako gagawin ko lang ang trabaho ko. Alright.
At siguro mensahe na lamang po para sa mga nag-aabang sa magiging bagong ombudsman po ng bayan. Basta gagawin po natin ang abot na makakaya upang maisaayos natin ang ating lipunan at ang ating bayan. Yun lang po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Salamat po. Yan naman po si incoming Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Muling ipiniliwanag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mungkahin niyang mag-resign ang President, Vice President hanggang sa mga kapwa niya mambabatas. Nagsalita rin ang senador kaugnay sa umuugong na pagpapalit ng liderato sa Senado. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, pinanindigan nga po ni Senador Alan Peter Cayetano yung panukala niya na mag-resign na raw yung lahat ng halal na opisyal mula doon sa Presidente, Vice President, Senador at Kongresista at agad daw magsagawa ng snap election. Sabi niya, sa tingin niya ay magandang ideya pa rin ito kahit pa kakaunti raw ang sumuporta sa kanya. Punto niya, habang halos lahat daw ng mga ito ay suspect at nagtatakipan o yan ang paniwala ng marami daw tao, bababa raw ng bababa ang tiwala ng publiko. Magiging mabigat din daw ito para sa Senado dahil dati nang nagkaroon ng hakbang mula umano sa Kamara na magsagawa ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas at mawala na ang Senado. Tingin ni Cayetano, bagamat mukhang imposible sa ngayon ang kanyang ideya, ay maaring darating ang panahon para dito. Giit pa niya, hindi magtatagumpay ang panukalang ito kung isa lang ang magre-resign kasi nga daw ang layunin ay national renewal o pagbabago sa ating bansa at giniit nga niya na ang panukala naman niya ay hindi pwedeng tumakbo yung mga nakaupo na ngayon. Natanong naman si Cayetano tungkol sa umuugong na posible umanong pagkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado para palitan si Senate President Tito Soto. Isa sa kasi sa lumulutang ay pangalan mismo ni Senator Cayetano na posible umanong pumalit kay Soto pero aniya wala naman daw umanong aktibong hakbang ang nasa minority para mangalap ng suporta para dito. Kaya raw siguro na pag-uusapan ito ay dahil siyam na yung miyembro ng minority at 4 na lamang na suporta ang kailangan nila. Sa ngayon, Connie, ang inaantabayanan pa natin dito ay magkakaroon po ng caucus ang majority naman ngayong tanghali at ito po ay sa gitna nga po ng pagbibitiw ni Senador Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at aabangan natin kung meron na pong tumanggap ng pwesto na yan. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ipinasilip na ang ilan sa mga aabangan sa upcoming Kapuso Afternoon Prime serye na Hating Kapatid. Diba, sinabi ko na sa'yo noon pa man, dapat palagi kayong hating kapatid. Akin noon. Intense drama scenes at twists ang aabangan sa family drama. Ang kwento iikot kung paanong ang kasalanan ng magulang anak ang magdadala. Pinangunahan ng series ng real-life fam na Legaspi Family. Full force sina Carmina, Zorin at ang twins na sina Mavi at Cassie sa MediaCon ng serye. Present din ang Sparkle co-stars sina Hailey Dizon, Cheska Fausto, Vince Maristella at ang iba pang bumubuo sa drama serye. Sa Lunes, October 13 na ang world premiere ng Hating Kapatid, 2:30 p.m. sa GMA Network. Mare, may humabol pa, ha? Isa rin po sa mga pumatok na pakulo sa nakaraang World Teachers Day celebration. Kaiba sa karaniwang grand at agaw-pansing surprise, may pagkasolemn ng atake ng ilang taga Cavite. Salamat, Sir Josh, naway hindi ka mapagod sa aming tugon. Happy Teachers Day, Sir Josh! Happy Teachers Day, Sir Josh! Ayan, mala responsorial Sam ang pagbati ng grade 12 students ng science teacher na si Sir Josh. Kompletos recados pa yan with props na kandila, ha? Ang scriptwriter nila, ang news scooper na si Kian Lamoglia. Pagkatapos ng kakaibang greetings, inabot din naman ni na classmates ang regalo para kay Sir Josh. 4.5 million na ang views ng video. Ang tugon naman ng netizens, trending! Ayan, advance sa, undas.